Papa, let's go. Hatik-hatik ni Stephanie ang kamay ng ama niya, habang si Hivo naman ay nasa tabi ko, at nakatutok sa phone niya. Anak, please keep your phone. It's a family day today, so supposed to be, phones are not allowed. Okay mom, agad naman akong sinunod ni Hivo, kaya lihim akong napangiti. Sino naman itong ka-text mo? Tanong ko. Bahagyang hamaba ang nguso niya, na parang ayaw niyang ipaalam sakin kung sino iyong ka-chat niya. Wala mama. Anyway, saan po tayo pupunta? Nagtatakang tanong ng anak ko sakin. Napatingin ako sa mag-ama ko na nagbabangayan ngayon. They are talking about something. Nakakunot ang noo ni Stephanie, habang kausap ang ama na, ngayon ay nakakamot na sa ulo nito. Mama, I heard from Tita Agatha na aalis daw sina Papa. Hanggang kailan po sila sa city mama? Tanong ni Hivo. This is his last day with us. Kaya alam kong importanteng araw to kay Silver. Your papa promised me na uuwi siya sa atin thrice a month. Dahil hindi pwede manatili ni Papa dito sa atin dahil sa company. Are we forever live here, mama? Napabuntong hininga ko, dahil hindi ko rin alam kung hanggang saan kami dito sa isla. Not until may panganib, mas safe kung dito na lang kami magtatago. Brute, it's all set. Napatingin ako kay Philip. Nakasalubong namin siya. Nakahubad baro pa rin, but this time may suot na siyang sombrero. Yung mga sinusuot ng mga archaeologist. Mukhang feel niya ang isla. Thanks man, and nagmanhag ang dalawa. Sandali pang pinanggigilan ni Philip ang pisngi ni Stephanie, saka sumalubong samin. Hi Tito Philip. Hi big man, effective ba? Well, obviously hindi gumana Tito. Nakasimangot na sagot ng anak ko, na ikinakunot ng noo ko. What are they talking about? Anong pinag-usapan nyo? Tanong ko sa kanila. Tumingin si Philip sakin at sa anak ko. Tito, don't tell Mama, mas lalo akong na-curious sa pinag-usapan nila. Don't tell Mama daw sabi ng anak mo, sabi niya at tumawa. Naningkit ang mga mata ko sa dalawa. Naramdaman ko na lang na lumapit si Silver sakin. Nilagay niya ang kanyang kamay sa bewang ko. What's happening here? Wala akong kinalaman dyan ah. By the way, una na ako. Dyan na kayo. Palm ni Philip at umalis dala ang sombrero niya. Mama, it's okay. It's just. Mama kasi crush ni kuya si Ate Annie. Pagsingit ni Stephanie sa usapan. What? Hey, Mama, don't listen to Steph. Hindi naman yun totoo eh. Natawa lang si Silver sa tabi ko, habang ako ay parang maha-high blood sa mga anak ko. That's enough. Hali na kayo. Sabi ko na lang at sumabay kay Silver papunta sa yacht. May yacht si Philip sa isla. Plano namin sana, isama sina Amanda at Snow, pero humindi si Amanda. Sabi niya na we should spend our time to Silver. Mama, is that a boat? Tanong ng bunso namin na mukhang hindi yata kayang magtanong ng hindi sumisigaw. It's a yacht baby, sabi ko. So it's a boat. A yacht? Sagot ko ulit. Yes mama, so it's a boat nga. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Narinig ko rin ang halakhak ni Silver sa tabi ko. Binaba niya si Stephanie, at nagtutumakbo siya papunta sa dagat. Swimming kuya, swimming. Sigaw nito habang tuwang-tuwa na nagtutumakbo papunta sa dagat. Silver, yung anak mo. Nagmana sa'yo. Sumakit yata ang ulo ko. Grabe ka naman babe. Sakin talaga nagmana ang katigasan ng ulo niya. Well I have to agree kasi whenever I see you, tumitigas talaga ang ulo ko. Parang may kung anong-ano ang dumampi sakin sa sinabi ni Silver. Agad ko siyang sinapak na tinuwanan niya, pasaway ta. Nagawa pa talagang isali ang kaharotan sa simpleng usapan namin. Oh yan, dyan ka na nga. Kay aga-aga eh. Inirapan ko siya at sinundan ang dalawang anak ko, na nagtatampisaw na sa dagat. Narinig ko pa siyang tumawa sa likuran ko, habang tinatawag ako pero hindi ko siya nilingon. Babe, wait up. At tumawa na naman. Parang gusto ko na lang magpadasal sa bahay. Feeling ko agad akong tatanda sa loob ng bahay namin, dahil sa mga anak ko at sa ama nila. We spend our time in the yacht. Halos ang naging trabaho ko ay maghanda ng pagkain, at magpunas ng pawis nila. Parang naging babysitter ako sa 3 shokoy. Ngayon ay nasa dagat na at nag-ala mermaid na si Stephanie. Papa, bitiwan mo po ako.
I can swim. Hindi ako nagkomento. Nakadungaw lang ako sa kanila, na parang nanggagambala pa yata sa mga nasa ilalim ng dagat. But princess, you don't know how to swim. What? Of course I know papa. I was born a mermaid. Natawa ako sa sinabi ni Stephanie. Anong I was born a mermaid pinagsasabi ng anak ko? Tumingin si Silver sakin. Tila nanghihingi ng tulong sakin. Tinaasan ko siya ng kilay, habang nakatingin siya sakin para humingi ng tulong. Alangan namang bibitawan niya ang anak niya hindi yan marunong lumangoy. Suot ka na lang ng life jacket anak para mas safe. Pagkukumbinsi nito kay Stephanie. Papa, wala pong ganyan ng mermaid. Hamalakhak na talaga ako sa kinatatayuan ko, sa sinabi ni Stephanie. Si Hivo ay nakasuot ng life jacket, but marunong naman lumangoy, dahil tinuruan niya ng papa views niya, but itong bunso namin, no comment. At may point naman siya, dahil hindi nga naman nagsusuot ng life jacket ang mga mermaid. Oo pero anak, kasi malulunod ka. Marami pang shark sa ilalim ng dagat baka kainin ka nila. Pananakot nito na mukhang hindi naman effective, dahil nalukot lang ang mukha ng anak namin. Papa, sharks and mermaids are friends. So I'm fine. And hindi ako malulunod kasi, I can breathe under the sea. Napakamot si Silver sa ulo niya. Napailing na lang ako at kumuha ng towel. Tama na yan, kumain na muna kayo, at uuwi na tayo mamaya. Sabi ko dahil parang hindi na alam ni Silver kung paano niya kakausapin ang anak niya. Sinalubong ko sila habang paakyat sa yacht. Kinuha ko si Stephanie sa ama niya, at nakasimangot ito sakin ngayon. Hindi ko alam anong problema na naman ng batang ito. Thank you babe. Tinawanan ko siya. Sumakit ang ulo mo. Natatawang tanong ko. Kinda, sagot niya kaya mas lalo akong natawa. Saan ba magmamana ang anak niya? Sa kanya lang naman din. So natikman na niya kung gaano ka siya kakulit noon, at mapaghanggang ngayon. Mama, hindi pa nga ako nag-swim Pagmamaktol ng anak ko. Nag-swim na kayo ng papa mo. Anong hindi dun? Mama no, Papa was just holding me all the time. Hindi ako nag-swim on my own. Hindi ko tuloy nakita yung mga pearls. Nalukot ang mukha ko sa tinuran ng anak ko. Kakanod niya to ng Disney at Dora We need to go na kasi maggagabi na, and besides mamimiss ka ni Snow. Parang matanda na bamantong hininga ang anak ko. Fine, let's go home. Sabi niya at hinaga ang ulo sa balikat ko. Habang binibihisan ko siya, ay lumapit sa amin si Hivo. Papa, napatingin kami sa kanya ni Silver. Can I go with Tito Philip tomorrow? Saan kayo pupunta? Nakikinig lang ako sa usapan ng mag-ama ko. He will going to train me po. Train ng ano? Kunot noong tanong ko. Motorcycle mama. No, hindi ako papaya. Paano kung mapahamak siya? Baka ikamete ko kung may mangyaring masama sa anak ko. Pero mama, si Tito Philip naman po ang kasama ko Hindi po ako mapapahamak, promise. Hivo ayoko, hindi ako papayag. Sablay ang braso na lumapit siya sa ama niya. Nakatingin si Silver sakin, at alam kong sa mga mata niya ay naaawa siya sa anak. Parang gusto niyang payagan ito. No Silver, ayoko and that's final. Sabi ko sa kanya. Wala siyang sinabi at nagbuntong hininga lang. Mama ako, pwede. No young lady. Ang dapat mong gawin ay mag-aral. Agad kaming bumalik sa pangpang. Maggagabi na at kulay kahel na ang kulay ng kalangitan. Nakatulog si Stephanie sa kondongan ko, kaya nung bumaba ay kinuha siya ni Silver sakin, habang ako naman ay nakahawak sa kamay ni Hivo na hindi ako kinikibo. Mas pipiliin kung hindi niya ako kibyuan, kesa ang payagan siya sa pag-practice sa motorcycle na yan. Sinalubong kami ni Philip. Bakit nakasimangot yan? Rinig kong tanong niya kay Silver habang nakatingin kay Hivo. Ayaw payagan ng ina. Mukhang nagets agad ni Philip ang nangyayari dahil tumango ito. Nang makarating kami sa bahay, ay sinalubong kami ni Snow at Zave. Humalik ang dalawang bata sakin. Dumiretso naman si Hivo sa lolo at lola niya. O ba't nakasimangot itong gwapo kong apo? Tanong ni Papa. Gusto mag-practice ng motorsiklo papa hindi ko pinayagan. Sabi ko, tumingin sakin ang dalawang matanda. Naaawa din sila habang nakatingin kay Hivo. Kung pwede lang nilang overpower ang decision ko ay ginawa na nila.
Masyadong spoiled ang mga anak ko sa kanila. Don't be sad apo, your mama is just worried about you. Kausap ni Papa sa anak ko, na hindi pa rin talaga ako pinansin. Napailing na lang ako at umakyat sa taas. Pumasok ako sa banyo at naghubad, at pumunta sa ilalim ng shower. Maya-maya pa ay pumasok si Silver. Wala na rin itong saplot pa sa katawan. Hindi ko siya nilingon, pero ramdam ko siya sa likuran ko. Am I a bad mother, Silver? Tanong ko. Masama ang loob ko na hindi ako pinapansin ni Hivo, dahil hindi ko siya pinayagan sa gusto niya. No babe. You're a wonderful and amazing woman I've known. Mali ba na hindi ko pinayagan ang anak natin sa gusto niya? Hindi mali ang protektahan ang anak sa mga posibilidad na ikapahamak nila. Mali ba ang desisyon ko para kay Hivo? Hindi lalaki si Hivo ng mabait at magalang kung hindi dahil sayo. Humarap ako sa kanya. Naiiyak ako na nagtatampo ang anak ko sakin. Yamakap ako kay Silver, at isinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Tahimik lang siya habang kino-comfort ako. Why do I feel like a bad mother? No, you're not. Always remember na mahal ka ni Hivo. Mahal na mahal ka ng anak natin. Pero hindi niya ko pinapansin. Sumbong ko sa kanya, at mas lalo pang isinubsob ang mukha ko sa leeg niya. Nagtatampo lang si Hivo babe. Mamaya papansinin ka na niya. Tumungo ako sa sinabi niya. Hindi ko kaya na magtampo ang mga anak ko sakin. They are my life now. They are my everything and I love them. Safe ba si Hivo kay Philip? Malumanay na tanong ko. Yes babe. Philip run an organization about sa mga batang gustong matuto magmotorsiklo. Kaya alam kong safe sa kanya si Hivo. And besides in times of accident kung meron man, hindi natin yan maiiwasan. Lumalaki na si Hivo at part of his growing up, ay matuto sa mga kamalian niya. I know that. Takot lang talaga ako. Ayokong maranasan ulit ng anak ko, ang naranasan naming aksidente noon. Takot na takot ako na baka. Don't be scared babe. Walang mangyayaring masama sa anak natin. For 3 years, tinago ko siya sa loob ng mansyon ni Vio sa takot na balikan kami sa nagtangka sa buhay naming dati. Sa 3 years, pinagkate ko sa kanya ang malayang buhay, pati na ang makita ang ama niya. Hindi kaya sobra na ako sa pagprotekta sa kanya. Tinanong ko ba ang anak ko kung ayos lang sa kanya ang mga ginagawa ko? Maybe not. Walang bata ang hindi nagnais makipagkaibigan sa kapwa bata. Payag na ako babe. Thank you. I know you'll say that babe, kasi alam kong hindi mo rin kayang tiisin ang anak natin. Magpaalam na kayo sa papa niyo mga anak. Ito ang araw na alis ni Silver, kasama ang ilan sa mga kaibigan niya. Mama can I come? Tanong ng bunso ko sakin. Tumingin ako kay Silver, he's looking at his daughter na may lungkot sa mga mata. I'm sure ayaw niyang umalis. Anak, hindi pwede. Pupunta lang si Papa sa work niya, dahil kailangan niyang magtrabaho, kailangan siya ng kumpanya. Hama ba ang nguso ng bunso namin? Natawa yung lolo niya na nasa gilid na katingin samin. Lumapit din si Zave at Snow kay Silver, para magpaalam. Lahat na yata ng bata na nandito, nakapagpaalam na kay Silver, puwera sa anak naming babae at kay Hivo. When ka uuwi dito Papa? Hindi pa nga umaalis, pinapabalik na niya. Natawa si Silver at lumapit sa anak niya. Kinuha niya ito at kinarga. Uuwi si Papa next week. Ayos lang ba yun sa baby ni Papa? No Papa, next week is too long. Bakit ang tagal mo po Papa? Kunot noong tanong ni Stephanie sa ama niya. Napaka-demanding talaga ng batang ito. Manang-mana sa ama. Dahil maraming aasikasuhin si Papa anak sa work niya. Let me come with you then. I'm a big help Papa. Anong big help sinasabi niya? Panggulo siguro anak. But kids are not allowed in the office anak. Well Papa I'm not just an ordinary kid. I'm your daughter and mama's daughter. Minsan talaga may mga binabanggit tong anak ko na hindi ko expect. Nasusupresa din ako sa mga lumalabas dyan sa bibig niya. Hindi ko alam kung naririnig ba niya yan sa iba, or gawa-gawa lang niya. Though it can't be helped, lumaki siya kasama ni Kuya John at Felix, na kung magsalita ay parang nasa korte. Of course baby you're not just an ordinary because you're my daughter. Proud pang sinang-ayunan ng ama. Nagmana nga sa kanya.
Pero kasi, it's not safe for you to go there as of the moment. Pagkatapos sabihin yun ni Silver, I thought magtatanong ulit itong makulat naming anak, but to my surprise, antong hininga lang ito. Okay, I understand papa. I'll stay here. Say hi to my papa for me papa. She's referring to Vios. To be honest, I thought Stephanie will asking me non-stop about Vios, lalo na't medyo lagpas 1 linggo na kaming nagtagal sa isla. I will. Papa promise, nag-cross the heart pa si Silver. I believe in you papa. Bye papa. I love you. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng mga magulang ni Silver sa gilid at ni Amanda, habang nakatingin sa mag-ama ko. I love you too my baby. Papa will come back here. Sabi ni Silver bago ibaba ang anak namin na agad lumapit sa lolo niya. Tumingin kami kay Hivo na hindi pa rin ako pinapansin. Lumapit siya sa papa niya. Bye pa. Mag-ingat ka po. Upon seeing him bid his goodbye to his father, nakita ko na hindi na siya yung baby na malambing na laging tumatawag sa akin to ask me kailan ako uuwi from work. My baby is a grown-up now. I realized na may mga gusto na siya na alam kong hindi ko sasang-ayunan, and as his mother dapat alam ko na mas kailangan niya ng support ko ngayon. He's now growing and sa edad na to na siya mas curious sa ibang bagay, at gustong matuto ng iba pang bagay, and that's my role as his parent. Role namin ni Silver ang gabayan at suportahan siya. Please look after your mother and your sister son, habang wala ako dito. Yes papa, I promise. And wag nang magtampo kay mama. Tumahimik siya. Pinapanood ko lang sila. Yes papa, sagot niya rin kalaunan sa ama. Napangiti ako deep inside. May mga bagay man siyang gustong malaman, he's being sweet, caring to me, to us will stay. I love you son. Take care always. I love you pa. Ingat ka po. We'll wait for you here. Umuwi ka agad papa. Pareho lang sila ng kapatid niya. Hindi pa nga umaalis ang papa nila, pinapa-uwi na nila dito. Tumingin sakin si Silver. Naglakad siya papalapit sakin. Bye. Uwi ka dito agad. Hihintayin kita, hihintayin ka namin ng mga anak mo. Sabi ko habang nakatingala sa kanya. Well I'm no different from my children. Parang ayoko rin paalisan itong lalaking ito. I'll miss you babe, kayo ng mga anak natin. Dinampi niya ang labi niya sa labi ko, and I responded to his kisses. Rinig pa namin ang kutsa sa paligid, but that didn't stop us to savor the moment. Kinagabihan ay kumatok ako sa kwarto ni Hivo. I want to talk to him privately. 2 katok pa lang ay pinagbuksan na niya ako ng pintuan. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Akala ko ay may lalakarin siya, pero nagulat ako nang bigla niya kong yakapin. Mama, I'm so sorry. I'm sorry po if nagtampo po ako sa inyo. As his mother, proud na proud ako sa anak ko na lamaking ganito. I'm proud to say to the world, na anak ko ang pinakamatapang sa lahat. Despite sa nangyari sa amin dati, nakaka-proud na hindi niya yun hinayaan na makaapekto sa kanya. Indeed my son is a brave man. Hinahagod ko ang likuran niya. Tila tinatahan siya. Nagtatampo ka pa rin ba kay mama? Tanong ko at umiling naman siya. Hindi po mama. Nahihiya po ako sa inyo, dahil sa ginawa ko po. I shouldn't done that at the first place. Hivo anak, listen. Tumingin si Hivo sakin. Whatever you feel, I respect that because that's valid anak. Napag-isip-isip namin ni Papa mo na we should let you do the things you want, but of course dapat alam namin kung ano ang mga ito. Tinitigan niya ako at kitang-kita ko kung paano lamambat ang mukha niya, habang nakatingin sakin. Talaga po ma, does this mean na papayagan niyo na ako kay Tito Philip? I nodded. Kitang-kita ko kung paano lumaki ang ngiti sa mukha ng anak ko. He's happy. Ma, thank you so much. Natawa ako ng bahagya ng bigla niya kong niyakap sa sobrang tuwa. Paalala lang mag-iingat lagi. Noted mama, sabi nito sabay taas ng kaliwang kamay. Sige na, matulog ka na para mapuntahan mo bukas si Tito Philip mo. Yes po, good night mama, good night anak. Kinabukasan, nasa akin ang 2 bata na si Snow at Stephanie. Si Hivo ay kasama na si Philip para sa training nila, kasama nito ang inaanak kong si Oceanie. Si mama naman at si papa ay kasama nila sina Hannah at Zave.
I think pumunta sila sa may tabi ng dagat hindi kalayuan dito, para ipasyal si Hana. Sana bumalik na si Hana sa amin. I miss her so much. Gusto ko na siyang makwentuhan at makabonding. She's my sister that I never had. Amanda is not here with us. Kasama niya si Angie at Divine saka si Agatha. I think nag-harvest sila ng gulay sa likuran ng bahay nila Agatha. May garden din kasi yata doon. So naiwan sakin si Snow at ang anak kong madaldal. Kasalukuyan akong gumagawa ng brownies, habang ang dalawang bata ay nagtatawanan, habang may dino-drawing sa drawing book. Nasa sahig silang dalawa at nakadapa, habang ang mga paa ay nasa ere. Ang cute. This is pretty Snow. Namamanghang sambit ng anak ko, na binuntutan ng tawa ni Snow. Napangiti na lang ako sa dalawang bata. I think magiging mas matalik na magkaibigan sila paglaki. Daddy is handsome. Rinig kong banggit na bata, kaya nang naayos ko na lahat, ay lumapit ako sa dalawa at pinakinggan sila. Yeah, Papa is handsome because he's our Papa. Mukhang nagkakasundo na nga ang dalawa. Ayaw mo ba sa Papa mo Snow? Tanong ng anak ko. Papa, sinong Papa itong tinutukoy ni Stephanie? Yeah, Papa, yung real Papa mo. I have a Papa. Inosenteng tanong ni Snow, na kahit ako ay na-curious din sa sasabihin ng anak ko. Yeah, hindi mo ba Papa si Tito Philip? Nanlalaki ang mga mata ko sa sinabi ng anak ko kay Snow. Anong ibig niyang sabihin? Saan naman niya nakuha ang ideyang yun? Stephanie, anong sinasabi mo kay Snow? Tanong ko sa anak ko, habang nakapamewang. Kung saan man niya nababanggit ang katagang yan, ay hindi ko na alam. I'm just asking Mama. Tito Philip loves Snow like how Papa loves us. Kumurap-kurap ako ng ilang beses. Nang marinig ang sinabi ng anak. Inoobserbahan ba niya si Philip? Pero paano niya nasasabing anak nito si Snow? Stop that Stephanie. Hindi maganda na basta-basta ka na lang na may sasabihin without any legal basis. Mama, I'm just asking. I'm also wondering why. I'm just confirming it. Just ko. Ilang taon na nga ulit itong anak ko. I'm sorry Snow. Let's play again. Sabi pa nito kay Snow, at buti na lang ay pumayag din si Snow na maglaro ulit sila, at pag nagkataon na tinandaan yun ni Snow, at tanungin niya ang mama niya ay malalagot ako nito. Binalikan ko ang brownies, at, nang all set na ay nilagay ko na sa refrigerator. Gagawa naman ako ngayon ng chocolate cupcake, para sa mga chikaiteng na naiwan sakin. Kamusta na kaya si Silver? May ginagawa na naman ba kayang kasamaan si Kia para mapalapit sa ama ng mga anak ko?